Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Mahirap na magtiwala ngayon eh. Nabudol na tayo eh. Mahirap na magtiwala ko ngayon, nabudol na tayo eh. Pero yun mo na, dinala tayo sa Talano Gold. Sa 20 kilos ang bigas. Daming pinangako sa atin na hanggang ngayon eh, nga. Ha? Nakakagago ang gobyerno, di ba? Nakakagago si Marcos. Sa dinami-dami niyang pinangako, ni isa walang natupad. Ultimong mga bagong structure or struktura dito sa Pilipinas, wala. Kaya wag na tayo magtitiwala. So panoorin natin itong sasabihin ni Amy Marcos, bakit napasaludo itong si Senator Robin Padilla. So panoorin natin. On the impeachment complaint, hindi pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainit pong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna, ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship Okay over naman. na ba or kalma lang? Parang tahimik muna tayo, wag munang ano. Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing eh. Pero si PRRD talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga. Naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni VP Sara si Bongbong. Kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya Hindi ba to si Amy Marcos may kahit papano na nakikitaan natin ng utang na loob? Mga itong mag-amang Marcos, si Sandro tsaka si Bongbong wala eh. yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, naku, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan eh. Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun, BBM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan. Ito lang, doon lang, yun lang. Yun lang, doon nalaglag si Amy Marcos. So tutol nga siya sa impeachment sa kapatid niya. Hindi, ito ay halimbawa lamang, Senator Amy. Kung talagang adik ang kapatid mo, kailangan talagang bumaba sa pwesto yan. Tsaka siguro naman alam mo, Senator Amy, kung ano yung mga nangyayari. Kung sa halimbawa na lang, sa BICAM report, sa flood control budget, at iba't iba pang issue na kinakaharap ng administrasyon. So siguro alam mo naman din lahat yun. At alam mo naman kung bakit nakakapagsalita ang mga Pilipino ng mga ganun. Dahil may ginagawa rin yung kapatid nyo. Alam nyo yun. Hindi naman siguro kayo tanga, di ba? Oh, ganun yun eh. Kung isa kang konsentidorang ate na nakikita mong may pagkakamali na yung kapatid mo, bakit mo kinukonsinti pa?
Na alam mong kung talagang may pagmamahal ka sa bayan. Kahit pa kapatid mo yan. Diba? Oo, wala, laglag agad. At pera. Madatong yan eh. Pagkatapos, mauubos ang lahat ng atensyon natin, hindi na tutumbukin yung presyo ng bigas, yung 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Madadagdagan ba niyan yung trabaho para sa ating mga kabataan? Abay, walang silbi yan. Dapat mag-I-miss solution tayo sa tunay na problema. Naku po. Biglang nag-promote ng sarili niya. Ay, may solusyon tayo. Uy, nasaan na? Nasaan na yun? Biglang nawala. Biglang tawag dito, biglang ay, may solusyon. Ay, nako po. Ewan ko dito kay Manang Aimee. With this, yung pong impeachment, ang sinasabi sa June na po yan. Pero sa tingin niyo po ay ano ba to, usaping political na lang, napopolitika na lang po? Well, palagay ko, ang June talaga kami magtatagpo ulit at nagtataka rin ako bakit naman pinadala sa aming gabing-gabi ng kahuli-hulihang araw ng sesyon. Samantalang pinag-uusapan na nila yung impeachment noong October 2023 pa. Tagal na yan di ba? Mainit na yung usapin na yan. Tapos final nila sa Kongreso 2 months ago, di obviously hindi siya urgent. So hindi karapat-dapat magkaroon ng special session tulad ng sinabi ni SP Cheese Escudero. Bakit mag-urgent ngayon? Hindi naman urgent. 2023 pa yan nakatenga. 2 buwan niyang iniintay. Huling-huling gabi. Tsaka lang padala. Di June na. Hindi maliwanag na tinatarantado kayo ng Congress. Na lang tayo magkita-kita. May mga nakakausap po ako na kinoconnect itong impeachment dito rin po sa issue ng budget insertions. May iba sinasabi para matabunan ng budget insertions na issue, eto, ipinush ang impeachment. Meron din nagsasabi talagang na magdududa ka sa timing nakakapagtaka yung timing. Tulad ng sinabi ko, lumang tugtugin na yan kung bakit last 2 minutes, biglang Aryan. Pero okay lang, ang impeachment. Ano daw yung lumang tugtugin? Last 2 minutes. Budget insertions. May iba sinasabi para matabunan ng budget insertions na issue, eto, ipinush ang impeachment. Meron din nagsasabi talagang na magdududa ka sa timing nakakapagtaka yung timing. Tulad ng sinabi ko, lumang tugtugin na yan kung bakit last 2 minutes, biglang Aryan. Pero okay lang, ang impeachment is a fundamentally political procedure. It's not simply a legal effort. So, ayun, kailangan na isipin siguro natin ano talaga makakabuti sa ating bansa. May eleksyon na. Meron pang... Ang layo ng sagot ni Aimee dun Ang tinatanong ata yung parang about sa BICAM Wala na, hindi niya nasagot na. Tama ba ako ng dinig? Hindi ko na ulitin Naiirita ako sa boses ni Aimee. Impeachment. Labis-labis na pamumulitika. Politiko ako pero nahihiya na ako sa sarili namin. Dapat talagang balikan namin yung sinumpaan naming tungkulin. Naku po. Dapat ang unang kahiyaan mo, Senator Aimee, yung niyo po, yung kapatid mo ata. Ayun naman talaga, dapat yun ang unang parang ikahiya mo yung na yun, yung kapatid mo kasi tawag dito, mali pala ako nang napindot. Yung kapatid nyo dahil yun ang gumagawa ng gumagawa ng anomalya sa ating gobyerno. No, yun dapat ho talaga. So eto po, panoorin natin tong sinabi naman ni Cheese Escudero na mapatungkulo dito na no impeach trial for BP Sara during Senate recess. Pumapalag na si Senator Cheese pumapalag na kay Marcos Nakasabi lang ni Alvarez, pag tinanggal ka, tanggal ka talaga. Bago! Panoorin natin. Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings. Contrary to procedure, walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen
magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng section. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Layo naman ng talon mo. I have already said I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal. Hindi, gusto kasi nila, Senator Cheese, baka gusto nila, baliin nyo yung batas kasi. Baliin nyo yung batas katulad nung ginagawa nila. Yun ang nakikita kong gusto nila dito. Kasi yung ginawa nilang pag-impeach kay VP Sara sa House of Representatives is madalian. Kasi nga nagkaroon na ng tinatawag na error yung kanilang Plan A. Kaya ang naging Plan B ay yung pag-i-impeach kay VP Sara. Pero, hindi namin alam ng mga Pilipino kung yan ba talaga ay hindi nyo papaboran, ha? Kaya hindi pa rin kami naniniguro kasi baka bigla yung paboran yan. Ibang kalakaran sa politika ngayon. Nakakagulat. Ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Sana nga hindi ka maging katulad ni Puro palakpakan natin dito si Senator Cheese, ha. Palakpakan natin, no. Sabi nga namin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. So may pinupunto naman kasi siya talaga dito. Ang pangit lang kasi, ang kagustuhan kasi ng Congress is biglain. Wag nang pag-isipan na yung about do sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang gusto ng Congress, i-impeach agad ng Senado para matanggal na si VP Sara sa pagiging Vice President. Dahil atat na si Martin Romualdez na umakyat bilang Vice Presidente at sunod niya namang i-impeach si Marcos Jr. Gago! Ayon sa panaginip ko. Panaginip lang naman yun. Yun yung dyan yun yung nakikita dyan no? Malay ba natin, di ba? Baka pag nakapatong na si Tamba sa pagiging Vice President, sa dinami-daming pwedeng ipataw na impeachable kay Marcos Jr. Ang dami, sobrang dami, kaya talagang kung mangyayari man na itong si Martin Romualdez ay maging Vice President at i-impeach niya itong si Bongbong Marcos, napakadali sa kanya yun. Dahil ang daming ang ginagawang anomalya ni Marcos Jr. Dahil siya nga ang presidente. So madali ang pagiging presidente ni Martin Romualdez at pwede niya nang ideklara na
maging prime minister siya. Pero alam ko naman na sabi nga ni VP Sara, di ba? God save the Philippines. Hindi naman siguro hayaan ng Panginoon Diyos yan na mauwi tayo sa ganyang kasamang pamumuno. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman. Nimpa, di ba? Tumatong ko eh. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Boom! So ito na may nakikita akong posible dyan. Bakit bininbin ng Congress ang impeachment kay BP Sara Duterte sa loob ng 2 buwan? Kasi nga wala naman talagang plano sila na i-impeach si Sara. Hindi totoo to pwede rin mangyari to. Hindi nila talaga, kasi ang haba pa ng ang haba pa ng eleksyon. Ilang taon pa po ang 2028 presidential election. So kung tatapusin agad nila si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment, hindi matatabunan ng pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Tandaan nyo yan. So ngayon, kaya bininbin yun is talaga yun panggipitan na lang. Ngayon, nagkaroon ng gipitan na. No choice na sila, wala na silang magagawa. Nadulas pa si Kimbo about dito sa BICAM report. Kaya ang ginawa nila, talagang ipinush nila ng mabilisan nitong impeachment kay BP Sara Duterte. At ayun na nga, doon na nga nangyari na ngayon gusto na nilang madaliin para maisagawa na yung plan B ni Martin Romualdez. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali. Pero wait lang may naaamoy ako dito. Hindi kaya panibagong palabas na naman to? Kasi isipin nyo maigi. Kung pagdudugtong-dugtungin nyo yung mga sinasabi ng Congress, mga sinasabi ng Senate, parang may giniluluto silang panibagong movie. Panibagong palabas. Kasi parang gusto nilang palabasin na mag-aaway or magkakaroon ng digma, tinatawag na hindi naman totaling digmaan. Tinatawag na alitan itong Congress at Senate na pwede ring diversional tactic na naman ito. So papahabain yung kwento about dito sa impeachment at kunwari madaling-madali ang Congress. Uy, pwede mangyari yun Oo, pwedeng mangyari yun na pahabain ni Chis Escudero itong about sa impeachment kay BP Sara Duterte. At bandang huli, ika-cancel naman tong impeachment na to. Or hindi nila papaboran. Pwedeng paboran, pwedeng hindi. No, alalahanin nyo, iilan lang ang kakampi natin niya sa Senate. Huwag naman sana din mangyari. Siguro naman kahit papaano may isip pa naman to si Chis Escudero. So ngayon at yung ibang mga senador. So yun nga kung may isip nyong maigi, pwedeng ito ay panibagong drama na naman na para sakyan ng taong bayan para hindi din mapansin masyado yung sa BICAM report na naman. Kasi isang malaking balita to na magkakaroon ng konting hidwaan or labanan ng Congress at ng Senate. Pwede rin naman na minamadali ito ng
ng administrasyong Marcos dahil gusto na nilang paupuin itong si Romualdez. Anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung nanaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months, the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Ang ano pa dito, natatandaan ko na sinabi ni Marcos na sayang lang daw sa oras itong impeachment. So kung gano'n naman pala na may kapangyarihan si Marcos Jr. para ipa-stop ito at magkakaroon ng trial dito sa Senado, so sayang talaga sa oras. Pangalawa, sa dinami-daming pwede pang asikasuhin ng Senado, mapatungkol dito sa mga problema sa Pilipinas, binigyan sila ng isang task na para pag-aksehan nila ng panahon. Paano, iba talaga kutob ko rito. Parang may mangyayaring ano rito. Tapos dalawa lang patutungan nito. Pwedeng hindi pwedeng kakansilahin ng Senado ang impeachment kay VP Sara Duterte at pahahabain nito para maging propaganda or maging panakikbutas sa BICAM report, dahil alam naman natin sa BICAM report doon sa blanco na pinirmahan nila ay kasama ang mga senador doon. Baka nakakalimutan nyo po, hindi lang ang Congress. Kasama ang mga senador doon sa mga pumirma. So isa din sila sa kinakatok ng taong bayan na bakit pumirma sila doon na alam naman nilang may blanco doon. So para hindi mapansin ng taong bayan, papahabain itong impeachment kay VP Sara Duterte. Pag-uusapan nila ng pag-uusapan. At bandang huli kakansilahin pag natapos na sila dun sa kanilang kung pag alam na nilang di na pinapansin yung about sa BICAM report na may blank item na isa rin sila sa mga pumirma doon, tsaka nila ititigil at magdidesisyon na sila na itigil na tong about sa impeachment kay VP Sara Duterte. Na wag na parang hindi na nila papakinggan. Hindi na nila parang tututulan na nila ito. At pwede rin naman na minamadali nga to ng Congress para
pwede rin na gustong ipahiya sila ng Congress. Napagmukain sa taong bayan na itong bagay, kukunti lang naman naniniwala sa Congress. Kaysa sa national, ito kasi national to eh. Oo, yung Congress, ilan lang naman kailangan ng boto ng mga yan. Etong mga senador, kailangan talaga nilang magpahaba ng papel nila. Magpaganda ng kanilang mga dignidad. Kanilang buhay politika. So dito, ewan ko pero para sa akin, may naamoy ako, smell something Kimberly. Gago! Katulad na lang nito, panoorin din natin to. Bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official? Ito, panoorin din ho natin to. Saan yung volume? Daan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Gaganti ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinaggagawa ninyo sa pamilya Duterte na sila ang nagdala ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Tinarantado nyo si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. At etong nagsasalita ay si Congressman Ronald Cardema na inaanak ni Marcos Jr. Para sa kaalaman lang ho ng lahat. Yan, totoo yung sinasabi niya. Hindi ang mga Duterte ang gaganti, kundi ang taong bayan. Para saan? Para sa dagdag na pondo, para sa political survival ninyo, wala kayong mga utang na loob. Sir, marami kasing issue na kasabay ng balitang ito. Andyan yung BICAM issue, yung BICAM report sa 2025 budget, yung pinapa-comment yung mga leader ng pamahalaan doon sa petition sa challenging the constitutionality of the 2025 GAA. May comment din yung Makati Business Club expressing concerns doon sa pagkabuo nga ng 2025 national budget. Mayroon pang issue recently sa Supreme Court, yung bankruptcy sa PhilHealth na naisiwala sa nagdaang hearing. Mayroon din tayong food security crisis. Biro mo na narinig niyo yung sinasabi ni MJ Mondear. Ayun yung mga problema dito sa Pilipinas na hindi mo naririnig sa Senate, hindi mo naririnig sa Congress. Nakapokus lang sila sa ICC, sa AJK, war on drug, sa impeachment kay BP Sara Duterte at sa confidential fund. Pero sobrang dami nun binanggit ni MJ Mondear. Ito, marami pa. Meron din po tayong mga issues sa GOCCs na nagkakaroon ng full control. Mga ganitong issue na dapat nabibigyan ng kaliwanagan. Anong tingin niyo dito, sir, sa issue sa impeachment? Ito ba distraction lang para hindi mapansin itong mga balitang ito na naririnig po natin araw-araw sa mga radyo, napapanood natin sa TV at nababasa po natin sa mga pahayagan? Yun naman talaga. Totoo yun. Ito ay distraction lang para hindi mapansin ng anomalyang ginagawa ng gobyerno. No, yun naman talaga. Sa mga tawag dito, diyan sa ating mga manunood, bisitahin niyo po lagi ang page ng SMNI News Channel, no, para mapanood niyo po yung mga ganitong mga totoong pagbabalita. So i-cancel na natin yung panoorin nyo na lang yun doon. Eto, dito tayo. Sabi ni Attorney Topacio, napakatigas pala ng ulo ni Sandro Marcos. Oo, eto, panoorin natin to. Matindi to, It's being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Hello, kumusta po kayo lahat? President is not in control. Isang purpose yan. Number 2,
pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly, sinabi na ni Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo, ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. Diba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a block. Yan po ang mga mensaheng isinusulong ng impeachment na yan eh. At number 4, dry run po ito. Sapagkat kung hindi man matutuloy yung impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the 1-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. And At yun ang talagang totoo dun. Na talagang itong si Sandro tuloy. Nadamay tuloy si Charis. Na itong si Martin Romualdez ay kaya sobrang tapang at sobrang ganito ang ipinapakita sa taong bayan dahil suportado nga ni Marcos Jr. Kasi isipin mo kung isa ka lang House Speaker at nanggaling na mismo sa bibig ng presidente na kahit tabingi yung panganon. Gago! Kahit tabingi ang panganon ay sinabi niya na tutol nga siya sa impeachment kay VP Sara. Tapos ikaw na isang House Speaker lamang talagang pinagdesisyonan mo, talagang ipinush mo yung impeachment kay VP Sara Duterte. So anong iisipin namin nun? Ang isipin namin noon ay yung sinasabi ni Marcos na tutol siya sa impeachment ay kasinungalingan lang. Talagang suportado ni Marcos Jr. yung impeachment kay VP Sara Duterte. Ayan ang liwanag na sinasabi ni Attorney Topacio. Directly, pinapakita niya that he can hold the president hostage. Why? Because siya mismo, kaya niyang ipag-impeach pati ang presidente. So, by doing this impeachment, lumabas na. So, kayang-kaya pa lang talagang ipa-impeach si Martin Romualdez, kayang-kaya niyang ipa-impeach si Marcos Jr. Naku po. Mukhang magkakatotoo yun sa panaginip ko. Na kapag na-impeach si Sara, aakyat bilang Vice President si Martin Romualdez. At pag akyat ni Martin Romualdez bilang Vice President, i-impeach na naman si Marcos para siya naman nang pumalit bilang Pangulo at matuloy niya na ang kanyang butihing natatanging pangarap na maging Prime Minister. Magaling kayong kupal kayo right now, there is one message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Salamat. Sir, kasama po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Hindi po. Yan naman hindi tayo pwedeng magpresenta that is unethical. Kailangan lumapit siya sa akin. Besides, I don't think so. Kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte. Personally, I've not even met her. Not even once, actually. Attorney, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang nilarason wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for sinong tanong nun? Ang galing yung nagtanong na yun kawalan silang budget. That is a matter between them and their own respective consciences. And it's a matter ng kanilang konsyensya. Sir, pwede po bang matanggal si Martin Romualdez? Alam natin yung kaso, mahabang proseso ito.
ipingkis matapos na yung election tapos yung by commission na yan, pwede po ba siyang matanggal as congressman? If is found to have falsified legislative documents, maaring one of the accessory penalties could be disqualification from public office, either temporary or perpetual. So kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan eh. Malayo pa yan. Ano oras kayo mag-file, sir, sa 10:30. 10:30. Saan po yan saan po yan sa DOJ? Dito sa city prosecutor ng Quezon City. Sapagkat yung ang House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon, doon po nangyari ang krimen ayon sa aming pananaliksik at syempre in a criminal case venue is jurisdictional. Kung saan nangyari yung krimen, doon ipa-file yung kaso. Salamat, sir. Salamat. Thank you. May mensahe ka po ba sa mga pumirma na support sa impeachment ni VP Inday? Well, wala akong mensahe. Di ba? Bahala sila sa buhay nila. Okay. Salamat. Kanilang mga constituents. Sir, may mensahe ka kay Dan Fernandez. May mensahe ka kay Dan Fernandez. Wala naman. Kaya lang, alam niyo na eh. Itong si Dan parang, yung kaibigan ko yung si Dan. Walang biro, nag-free concert pa nga ako doon sa bagong Coliseum niya sa Laguna noon a few years back. May video pa ako. Kaya lang, actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder, parang iba na ang timpla niya. Gago! Papanood ko. Gago! Sisend ko to kay Bay. Pakinggan nyo maigi. Yung sinabi ni Atty. Tomasio. Maybe no? Iba na. Medyo naging iba na ang takbo. Kaibigan ko yung si Dan. Walang biro, nag-free concert pa nga ako doon sa bagong Coliseum niya sa Laguna noon a few years back. May video pa ako. Kaya lang, actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder, parang iba na ang timpla niya. Gago! Akala mo, Atty. Tomasio, hindi ko na-gets yun Parang iba na ang takbo niya. Saan? Sa Japan? Ay, Gago! sira ulo si Atty. Tomasio. Parang naging iba na daw ang takbo. Thank you, sir. Thank you. Iba na! Tatawa ka, Atty.